tinanggap ng mga cabinet secretary ang naging kautusan. Kautusan ba ito? Hamon. Ano man po yan, hamon o kautusan ng Pangulong Bongbong na ang lahat ng cabinet secretary ay maghain po ng courtesy resignation. Hanggang sa mga oras na ito, marami-rami na po ang mga naghain po ng kanilang courtesy resignation. At sa tingin ko, dito sa pinakahuling listahan natin, 10 na lamang po ang hindi pa nakapaghahain ng kanilang courtesy resignation. Umaabot na raw po sa, tama ba ito, 30 miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos ang nagsumite na po ng kanilang courtesy resignation. Inulit ko po, ito ay courtesy resignation o pagbibitiw sa pwesto kasunod ng utos mismo ng Pangulong Bongbong kahapon, sapagkat ang Pangulo yata ay nakikinig ng ating palatuntunan kahapon mukhang nakarating sa kanya ang mga natalakay dito sa saganang mamamayan, di ba? Matapos din yun po yung podcast nila, mukhang natawagan na po ng pansin. Ayon po mismo kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, si Yusek Claire ba naghain din? Ng tanghalian. Okay. Naghain daw po. Si Yusek Claire Castro ay naghain din daw po pala kanina ng tanghalian. Ayon, hindi po siya kasama kasi sa mga cabinet secretary. Siya po kasi undersecretary. Ayon, hindi siya pala obligado maghain ng kanyang courtesy resignation. Ang sabi po niya, mukhang frustrated umano ang Pangulong Bongbong Marcos sa performance ng ilang cabinet secretary. Ano ang naging batayan? Ang naging batayan po nila, sa frustration na ito ng Pangulo, sapagkat frustrated din daw po ang Pangulo sa naging resulta ng halalan. Yun ata naging batayan. Mamaya, meron akong nakuhang column sa isang malapad na pahayagan na ang paksa ng kanyang column ay ukol sa bagay na yan. Di ba? Ito daw kasing midterm elections ay para bagang ito ay pagtaya ng mga mamamayan sa performance ng isang sitting president. Hayag, aminado po ang Pangulong Bongbong Marcos na kulang sa kanyang paningin at nakulangan siguro ang taong bayan. Ayun, nakulangan anya ang taong bayan sa performance ng gobyerno, kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero, especially na po sa mga tumakbong senador. Mukhang ganun nga po ang nangyari. Kasi gaya nung ating binabanggit, meron hong nag-assess nito nasana na Kuya Ate Natalie Pichi, yung isang column na itong nangyari sa katatapos na eleksyon ay parang tinimbang ka, ngunit kulang. Alin yun? Tinimbang ang performance ng Pangulong Bongbong, pero ang tingin ng taong bayan ay parang kulang. Di ba? Tinimbang ka, ngunit kulang. Ano po naging resulta? Yun din ang nangyari sa katatapos na eleksyon. Tinimbang yung performance ng mga cabinet secretary, ang epekto, ang tinamaan ay ang mga senador ng alyansa ng Pangulong Bongbong Marcos, ng mga tumakbong senador. Kaya, ang resulta po, mukhang marami sa kanila ang hindi lumasot. Kasi, ayan po, totoo naman to, aminin nyo pan po, hindi. Kasi pag tinimbang nyo yung 3 taon na pundasyon, performance ng administrasyon, kung maganda yan, lahat yan ang epekto doon sa mga minanok, ng Pangulong Bongbong Marcos sa katatapos na eleksyon. Iyon, tama. Ito daw pong bawat midterm elections, mga kababayan, ay may tuturing daw po itong referendum.
Totoo yan, ha? Pag tinimbang ka, sabi nga, ito po isang referendum at pagtitimbang sa nakaupong Pangulo ng Bansa. Sa kabila daw po ng kalamangan ng koalisyon ng administrasyon, mahina ang naging resulta nito sa katatapos na eleksyon o ng halalan. Yun nga sinasabi ko kanina, tinimbang sila, ngunit kulang eh. Hindi po revolusyon ang mga eleksyon. Nananatili daw pong nakaposisyon ang dinastiyang politikal. Aba, maliban daw po sa ilan sa mga lugar kung saan lamang ang mga command vote kaysa sa mga kusang boto ng mga tao sa karera para daw po sa kontrol ng Senado. Lamang ang mga kusang boto kaysa sa iniutos na boto. Diyan tayo nakakakuha daw po ng mas malinaw na pagbasa sa sentimiento ng publiko. Masalimuot na proseso ang pambansang halalan. Nariyan po ang isyu ng pulisiya at iba't iba pa. Diyan na tinitimbang ang performance ng Pangulo. Kaya nga, sabi natin, kung yung mga trust rating at saka yung, dalawa yan trust rating at saka, ano nga bang rating na yan? Nakalimutan ko tuloy. Basta, yung dalawang rating na yan. Pero dahil nga sa naging trend, pasubsob ng pasubsob ang rating ng Pangulo, yun ang naging epekto. Ang tinamaan ang mga kandidato po ng administrasyon. Kaya sabi ng Pangulo, teka lang, dapat siguro mag-aral tayo, tignan natin ang performance, hindi lamang nung 12 senador na minanok natin, kundi ang performance ng lahat ng mga cabinet official. Kasi po, doon tayo tinimbang ng taong bayan. Di ba? Yun ang sinasabi natin. At ang naging resulta, yun, lulugo-lugo. Ang naging resulta po, ay nako. Nasaan na ba? Ito po, narito daw po yung mga listahan. Ito tuloy ko. Ito. Maganda pa ito. Ito binabanggit natin Handang-handa naman daw po sana ang administrasyon Di ba? Para po sa isang magastos na laban. At ginamit pa nga ang 2025 national budget para palakasin po yun hong mga subsidiya na kailangan para sa pagbili ng kasikatan, inilipat ang mga pondo mula sa mga importanteng gastusin patungo sa mga proyektong kapakipakinabang sa mga pinaburang lokal na politiko. Totoo yan, di ba? Kaya nga sabi nga, bumaha ang ayuda Binuo daw po yung kamada ng mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon. Mga makaasahan daw pong makakuha sana ng maraming boto. Nako, pero marami hong kulang sa mga pambato ng administrasyon. Wala daw pong malinaw na mensahe. Wala itong kapanipaniwalang programang panglehislatura. Wala itong solusyon sa mga bagay na nagpapahirap sa mga ordinaryong Pilipino. Tulad daw po ng hindi abot kaya, sobrang mahal ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Di ba? Ito po yung binabasa ko, isang artikulo na nalathala. Sino sumulat nito? Si Alex Magno. Tama ba? Si Ginoong Magno. Hindi rin daw po makatulong ang mismong Pangulo sapagkat bumaba. Yun. Bumaba po ang kanyang trust at approval ratings. Di ba? Ito nga po naging problema nila nung mga huli. Ay, nako. Ilang buwan pa bago pa man dumating ang halalan, hindi natin nakita ang tinutulak ang pambansang paabante. Sa halip po paabante, panay po ang kambyo. Panay po ang kambyo. Nako, ayun ho ang naging problema. At kapansin-pansin din daw po sa ilang mga survey, lumabas na 40% ng mga botante nagsabing pro-Duterte sila. Nako, lamang na lamang ito sa 15% na nagsabing sila naman ay mga pro-Marcos. At nakita po sa resulta ng halalan, kandidatong aliado ng mga Duterte na iligtas ng pag-endorso po ni BP Sara. Sino ang pruweba? Senator Amy Marcos at ngayon po Senator-elect Camille Villar. Tama, mali? Tama. Yan ang sinasabi namin sa inyo. Tinalo naman ng isang baguhang sa politika. Tako, ito yung taga Cebu.
Ay, nako. Kaya, well, medyo matindi pa rin talaga ang hatak. Ano ha? Yun po ang sinasabi. At ito po, mukhang may basihan dito ang column na ito ni Ginoong Alex Magno. Balikan natin si Nelson. Jan, may latest dito. Natanggap mo na ba yung text ni Jay Ruiz sa'yo? Si Jay Ruiz? Oo. Ba? O anong nga sabi ni Jay? Nakakilala ba uli? Aba, ang sabi niya ay nagre-resign na rin siya sa pwesto. Yung courtesy resignation na hinihingi ng Pangulong Bongbong. Sabi niya dito, babasahin ko. With utmost respect, I tender my courtesy resignation as Secretary of the Presidential Communications Office in the view of the ongoing recalibration of government efforts under your leadership. I humbly submit this resignation to give you a free hand, free kamay, in organizing your team as needed to pursue your people-centered vision for the country. People-centered vision daw. Ang gagawin ng Pangulo. Pagre-recalibrate, ay pinagre-resign lahat sila. Nag-resign na nga po, ang bago lang ito, di ba? Wala pang halos 3 buwan yata. Yes. PCO Secretary Jay Ruiz. Mukhang ano nga yan, hindi naman sa irrevocable, kundi yan ay part din ng courtesy resignation. Kagaya din ng ginawa ng iba pang mga cabinet secretary. Meron ka bang listahan? Ito. Sa kabatiran mo, Nelson, narito yung mga listahan ng mga cabinet secretary na naghain na ng kanilang courtesy resignation. Number 1, ito bagong-bago lang din ito Bagong-bago lang din sa pagkakatalaga sa kanyang posisyon. DOTR Secretary Vince Dizon, Secretary Rex Gatchalian. Ito bago lang din ito. John Vic Remulla, DILG, MMDA Chairman Don Artes. Na-interview pa natin ito kahapon. Siya po'y chairman ng MMDA pero cabinet rank position kasi ito. Cristina Frasco, DOT, Department of Tourism. Amena Pangandaman, DBM. Ralph Recto. Si Ralph Recto, medyo bago-bago lang din ito sa Department of Finance. Menardo Guevara, Solgen. Hans Leo Kakdak, BMW. Henry Aguda, DICT. Ito, bago lang din ito. DOJ Secretary Boying Remulla. Ito, medyo matagal-tagal na ito. Gaya ng binanggit mo, Nelson, PCO Secretary Jay Ruiz. Yan, sino pa? DA Secretary Francisco Chulaurel. Yan. Bienvenido Laguesma, Dole. Jose Benitez, ito si Kiko, yung Director General ng TESDA. Pati pala si Executive Secretary Lucas Bersamin ay naghain din po ng kanyang courtesy resignation. Arsenio Balisacan, ito yung dating NEDA, ngayon ay DepDev na pala, DepDev Secretary. Frederick Go, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Ito po yung Presidential Advisor pero cabinet rank position. Condrado Estrella III, DAR Secretary. Paeng Lutilla, DOE. Sani Angara, DepEd. Maria Antonia Yunuloy Saga, DNR. Ito, medyo matagal-tagal na rin ito. Ako sa tingin ko, parang ito nanganganib, Nelson, sa talaan nito, mukhang, ako naman, sarili ko lang, pagtaya ko lang, kasi itong Loy Saga, dati na nachichismis ito At saka yung aywan ko lamang, dito kay Cristina Frasco, ang anak po ni Governor Gwen Garcia na hindi pinalad na maging gobernador. Ganon din po, Gibo Chodoro, DND, Renato Solidum, DUST, Maria Cristina Roque, ito bago lang din ito, DTI Secretary, Ed Anyo, ito, Advisor, Security Advisor, NSC, hindi ito Executive Secretary, ipakitama natin, baka kalay, Advisor, yan. Enrique Manalo, DFA, Dante Ang, si Dante Ang pala ay, miyembro din ng kabinete ng Pangulo, CFO Secretary,
ARTA, yun hong anti-red tape, Director Ernesto Perez. Ayan. Pero ako sa tingin ko dyan, Nelson, ewan ko lang, ikaw sa assessment mo, ako sa tingin ko dito, yung DepEd Secretary, Sani Angara, mukhang maganda-ganda naman ang performance, baka hindi tanggapin ang resignation nito. Again hindi po komot naghain ng courtesy resignation, Nelson, liwanagin natin, ay tatanggapin po, hindi po, kundi ito ay binibigyan lamang nila ng leeway ang Pangulo para, anong tawag natin doon? Para nang sa ganon, yung kanyang mga cabinet official ay pananatilihin o hindi base sa performance performance evaluation, Nelson. Di ba? Oo. May mga post ngayon sa social media, Jen, na sinasabi na hindi lang naman ang Pangulo aligasyon sa ibang mga opisyal ng gobyerno. Pero ang kaibahan, mga babayan, ito ay right after the midterm elections lang, sabi nga nila, referendum ito. Yan. Ang performance ng administrasyon ay okay o hindi sa taong bayan. At mukhang naramdaman nga ako ng Pangulo ng Malacanang na we need to reset. Kung baga sa computer, i-off muna natin, patayin natin. Baka sakaling pag binunot yung plug, kasi minsan yung computer, di ba dyan, nag-i-stack, ayaw gumana. At ang tanging paraan para ito ay gumana muli na maayos, i-off mo muna eh. Tapos sasaksak para mag-reprogram. Pero yan, ito mo pagkakaiba. Pero Nelson, mass resignation, courtesy resignation na hiningi ng Pangulong Bongbong. Pero Nelson, merong isang matalinong nakapag-isip. Ewan ko lang kung ito'y naisip mo rin. Ako, hindi ko rin ito naisip. Ngayon ko lang ito napagtanto, Alam mo ba kung ano? Hindi kaya itong mass resignation ito, Nelson, baka naman inunahan lang. Naalaala mo ba ang Hayaten? Baka nalimutan mo yon, di ba? Yung Hayaten, 10 cabinet secretary na nagsabay-sabay na nag-resign at kumanta pa noon, di ba? If we hold on together. Di ba? Hindi. Ito lang, hindi ko sinabing ito'y totoo, kundi sabi ko nga sa iyo, Nelson, mukhang may nakapansin. Well, hindi mo maaalis itong anggulong ito, Hindi kaya naman ganun din ang ginawa ng Pangulo? Naku, mukhang humihina na ang aking kapangyarihan. Kaya uunahan ko na, mananawagan na ako ngayon, mag-uutos na ako ng courtesy resignation sa aking cabinet secretary. Baka maunahan ako ng Hayaten. Ang laking impact noon, Nelson. Kung sa bagay po, pwede. Pero matatandaan mo dyan, tayo na rin na nagsabi noon na nasa, kumbaga sa basketball, halftime na ang laro natin. Well, tama. Pwede magpalit na ng mga player. Yung first five, mukhang lahat ng mga iniligay mong first five ay hindi nakascore o nakascore man ay tambak, napapaul pa. Puro foul. Kaya magpapalitan na siguro. Kasi kung ang sinasabi nila ay baka nga may mag-resign, ay hindi din malayo yun. Ika nga, di ba, ang politika sa atin for survival Tama. Ang matindi dito, Jen, ay hindi yung mga cabinet secretary, kundi yung mga nananong senador na nakaalyansa nila. Di ba? Pagka simula ng sesyon, diyan na natin makikita. Pati na yung mga nasa House of Representatives, yung mga congressman. Ang sabi nila ay, hindi, hawak pa rin namin ng House. Baka diyan natin mararamdaman dyan kung talagang lame duck na nga ba ang Pangulo o siya ay may control pa sa gobyerno. Well, ako, dalawang ideya yan, Nelson. Ngayon, kung ito'y talagang hindi naman inunahan na niya, talagang ang nanaig dito ay ang gusto ng Pangulo, tamang direksyon ito. Nelson, At sana nga ay makita ng Pangulo sa kanilang reassessment at saka doon sa performance evaluation nila, sino sa mga cabinet secretary nag-perform at sino sa mga cabinet secretary sa halip na mag-perform ay hinatak pa yung kanilang mga kandidato. Di ba? Sa kanilang mga kandidato, lalo na po yung mga tumakbong senador sa loob ng alyansa, Nelson. Totoo yun. At ang pagkakaintindi ko naman dito, ginawa na lang niyang lahatan. Dahil sa tingin ko ay marami siyang tatanggalin.
Noong pa man, di ba dyan noong kainitan ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, at dinala sa daheg, sa ICC, ay doon pa lang dami ng palpak, di ba? Yung DOJ, palpak. Di ba? Nang igiit nila na sila ang competent judicial authority ng bansa. Kasama kayo sa tatanggapin. Hindi. At marami pang mga kapalpakan na nauna at mga sumunod. Kaya, yan ang nangyari. Siguro noon ay in denial pa sila na nagkakamali sila at hindi gusto ng tao ang ginagawa. Ayan na nga, pinatunayan ng resulta ng eleksyon. Diyan basang-basa natin. Kumbaga sa measurement, kitang-kita ho natin kung paano mineasure ng taong bayan ang performance ng kasalukuyang administrasyon. Meron na lang daw hinihintay nga, baka tanggapin eh. Kasi meron pang hindi nakapagsusubite sa 10 eh. Meron pa? Meron pa. Sino? Si Larry Gadon. Baka daw pag nagsubmit nito, tanggapin niya. Lahat na. Okay na tayo. Hinihintay lang daw ata yung papel niya. Tama yung nabanggit mo, Secretary Larry Gadon, hindi pa po kayo nagsasubmit sa SEC. Ganon din daw po si Health Secretary Ted Herbosa, wala pa rin daw po. Secretary Manny Bonoan, DPWH. Aba, si Manong Johnny, wala pa rin daw pala. Presidential Advisor on Legal Affairs, itong si Elaine Masukat, parang si Elaine Masukat may nakita na ako, latest lang, mga ilang minuto pa lamang Si Elaine Masukat po, kung di nyo alam, siya po ang head ng PMS, Presidential Management Staff. Ganon din po si Andres Centino. Ito, retired general ito. Siya po ay Presidential Assistant on Maritime Affairs. Ganon din po si Presidential Advisor on Military and Police Affairs, Roman Felix. Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Yun nga, si Larry Gadon. Sabi niya kasi kayo na, Nelson, ay wako ko totoo, tinanong kay Auntie Claire Sabi daw ng Secretary Gadon, hindi po ako kasama dyan. Hindi ako kasama. Pero sinabi ni Auntie Claire, yun hong position niyo, Secretary Gadon, ay cabinet rank position po yan. Dapat po kayong, hindi naman ako maniniwala hindi niya alam yan, hindi naman siya BO-BO kasi matalino naman tao ito. Pero ang katumbas po ng inyong posisyon, Cabinet Secretary po kayo, kailangan po kayo mag-hain ng courtesy resignation. Ganon din po si Carlito Galvez. Ayan. Presidential Advisor on Peace Reconciliation. Dati pa ito sa panahon ng Pangulong Digong. Special Assistant to the President, si Anton Lagdameo. Wala pa raw. Presidential Advisor on Legislative Affairs, Mark Leandro Mendoza. Yun hong PALLO. Ayun. Pero ako sa taya ko dito, baka lang, mga 3 o 4, maximum siguro 4 na Cabinet Secretary ang tatanggapin, ang mapapalitan. Ba? Pero iba dyan, baka mananatili naman siguro. Diyan, ito ay matatandaan mo, sunod-sunod na mga nakayayanig na statement ng Pangulo ang kanyang binibitiwan. Nauna, sabi niya ay makipagbati na tayo sa mga Duterte. Sumunod ito, mag-resign kayong lahat. Courtesy resignation. Sabi nga nila ay ang mga bagay daw, kung dumating yan, laging 3 Mas maganda yung 3-3-han. So may kasunod pa yan na pangatlong isang nakayayanig na statement yan. Ano yan? Baka na-intriga ako dyan. Ano yung... Hintayin natin.